Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamahuhusay na payo sa paghahardin ay hindi matatagpuan sa mga sikat na vlog or mamahaling magasin, kundi sa mga sinaunang scroll na isinulat 2,000 taon na ang nakalipas? Mukhang katang-isip, pero ito ang purong katotohanan. Sanay tayong isipin na ang progreso ay laging sumasulong, na ang modernong teknolohiya ay mas mahusay kaysa sa luma. Pero ngayon, sisirain natin ang paniniwalang iyan. Maglalakbay tayo sa nakaraan upang ibunyag ang 7 henyong teknik ng paghahardin ng mga Romano na hindi lang gumagana pa hanggang ngayon, kundi sa maraming paraan ay nalalampasan pa ang ating mga modernong pamamaraan. Magugulat kayo kung gaano kasimple, eco-friendly, at sobrang epektibo ang kanilang mga solusyon. Handa na ba kayong malaman kung bakit ang kaalaman ng mga sinaunang Romano ay maaaring gawing oase ng kasaganaan ang inyong hardin? Isang bagay na pangarap lang ng mga modernong agronomista. At ang pangunahing tanong na sasagutin natin sa huli: gaano pa karaming henyong kaalaman ang nawala sa atin sa tinatawag nating pag-unlad? Simulan na natin. Bago tayo dumiretso sa mga teknik, magpinta muna tayo ng larawan. Para sa sinaunang Romano, mula sa simpleng legionary hanggang sa mismong emperador, ang lupa ay hindi lang basta libangan. Ito ang pinagmulan ng kayamanan, katatagan, at ng mismong buhay. Ang mga nag-iisip tulad ni Cato the Elder, Varro, at Pliny the Elder ay nagsulat ng buong traktate tungkol sa agrikultura. Para sa kanila, hindi lang ito trabaho, kundi isang mataas na sining at isang eksaktong agham. Wala silang modernong laboratorio, chemical fertilizer, o genetically modified na binhi. Ang tanging mayroon sila ay ang matalas na pagmamasid, karunungang ipinasa sa bawat henerasyon, at isang malalim na paggalang sa mga siklo ng kalikasan. Ang kanilang pamamaraan ay holistic. Nauunawaan nila na ang hardin ay hindi isang koleksyon lang ng mga halaman, kundi isang komplikadong ecosystem kung saan ang lahat ay konektado: lupa, tubig, halaman, insekto, at maging ang mga bituin. Ang pananaw na ito ang nagbigay daan sa kanila na bumuo ng mga teknik na muli nating nadidiskubre ngayon, tinatawag nating innovative, kahit na libu-libong taon na ang tanda. Kaya, heto ang tip number 1, at ito ang pinakapundasyon sa lahat: ang pagka-adik sa kalusugan ng lupa. Para sa atin ngayon, ang lupa sa ilalim ng ating mga paa ay madalas tingnan bilang isang simpleng, walang buhay na material na pilit nating binubomba ng abono mula sa mga matingkad na pakete. Ngunit, para sa mga hardinero noong panahon ng Roma, ang lupa ay isang buhay at humihinga na organismo, ang pundasyon ng bawat ani. Hindi sila naghahanap ng magic tabletas para mabilis lumaki ang tanim. Sa halip, ginagawa nila ang perpektong tirahan para sa mga ugat. Lahat ng posibleng makapagpayaman sa lupa ay ginamit. Ito ay parang isang tunay na alkimiya, kung saan bawat sangkap ay may mahalagang papel. Halimbawa, alam nilang iba't ibang dumi ng hayop ang babagay sa iba't ibang halaman. Ang dumi ng kalapati na mayaman sa nitrogen ay itinuturing na perpekto para sa gulay, habang ang dumi naman ng baka o tupa ay mas pangkalahatan. Maingat nilang kinokompost ang mga organikong basura, ginagawa nilang itim na ginto ang mga ito para sa kanilang taniman. Hindi lang ito simpleng pagtatapon, kundi isang pinag-isipang proseso ng paglikha ng panibagong buhay mula sa mga bagay na tapos na ang serbisyo. Naunawaan nila ang isang bagay na madalas nating malimutan: hindi ang halaman ang dapat pakainin, kundi ang lupa. At kapag busog ang lupa, kusa na nitong palalakasin
ang halaman. Pero ang mga Romano, mas pinahusay pa ang kanilang sining sa pag-aaral ng lupa. Aktibo nilang ginagamit ang tinatawag nating green fertilizers o mga siderates. Ito ang kanilang sikretong paraan para i-hack ang natural na fertility ng lupa. Napansin nila na may ilang halaman, lalo na ang mga ligum, tulad ng lupine, vetch, or beans, na may pambihirang kakayahan na pagandahin ang lupang tinutubuan nila. Itinatanim nila ang mga ito hindi para anihin, kundi para sa mismong lupa. Kapag lumaki na ang halaman, binabalik lang nila ito at inaararo ulit sa lupa. Hindi alam ng mga Romano ang tungkol sa nitrogen-fixing bacteria na nasa ugat ng mga ligum, pero nakita nila ang resulta. Pagkatapos ng prosesong ito, ang lupa ay naging malambot, maitim, at napakabunga. Ang mga susunod na pananim na inihasik sa lugar na iyon ay nagbigay ng ani na nakamamangha. Mas mahusay pa ito kaysa sa modernong paraan kung saan naglalagay lang tayo ng synthetic nitrogen na nagpapababa naman sa organic na sustansya ng lupa. Ang mga Romano ay lumikha ng isang sistema na nagre-renew ng sarili, nagtatrabaho ng naaayon sa kalikasan, at pinagyayaman ng lupa sa bawat panahon. Pati ang abo na galing sa apuyan o pugon ay hindi nila hinahayaang masayang. Maingat nila itong kinokolekta at inihahalo sa lupa bilang mahalagang pinagmumulan ng potassium at iba pang microelements, bukod pa sa kakayahan nitong bawasan ng asido ng lupa. Gumagamit din sila ng dinurog na mga kabibe at mergel para magdagdag ng calcium. Isa itong kumpleto at walang sayang na sistema kung saan ang bawat elemento ay ibinabalik sa lupa upang magbigay ng panibagong buhay. Isipin ninyo, ang isang hardinero noong panahon ng Roma. Hindi siya tatakbo sa tindahan para bumili ng kung ano-anong kemikal. Sa halip, maingat niyang pinag-aaralan ang kanyang lupain at pinipili ang perpektong dieta para rito, mula sa pataba, compost, abo, at green fertilizers. Ang nililikha niya ay hindi lang simpleng kamang tanim, kundi isang buhay at sapat sa sariling self-sufficient ekosistema. Dahil dito, maituturing na mas superior ang kanilang mga pamamaraan. Hindi nila ginagamot ang sintomas sa pamamagitan ng paglalagay ng mga kulang na elemento. Sa halip, bumuo sila ng isang malusog at matibay na sistema na kayang panatilihin ang sarili nitong pagiging mataba, fertility, sa loob ng maraming dekada. Ito ay isang aral sa pangmatagalang pagpaplano na dapat nating matutunan. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang teknik. Pakinggan mo, napakamoderno ng dating nito. Pero sa totoo lang, kasing tanda na ito ng mundo. Ito ang tinatawag na companion planting o sa siyentipikong termino, allelopathy. Kung akala mo na ang ideya ng pagtatanim ng magkakatabing halaman na nagtutulungan ay imbensyon lang ng mga modernong permaculture designer, nagkakamali ka. Ang mga Romano ang tunay na eksperto sa sining ng plant diplomacy. Alam nila na ang mga halaman, tulad ng tao, ay may kaibigan at may kaaway. Hindi sila nagtatanim ng basta-basta o magulo. Sa halip, lumikha sila ng tunay na komunidad sa kanilang mga taniman kung saan ang bawat miyembro ay may pakinabang sa paangkalahatang layunin. Ang ganitong pamamaraan ay nagpapabulaan sa mito na ang sinaunang pagsasaka ay primitive. Kabaligtaran, kailangan nito ng malalim na kaalaman at hindi pangkaraniwang pagiging mapagmasid. Ang Romanong hardinero ay parang isang konduktor. Iniaayos niya ang mga halaman sa kanyang orkestra upang magbigay ito ng ganap na harmonia na nagtatapoy ng mga peste at nagpapaganda pa ng lasa ng bawat isa.
Tingnan natin ang ilang konkretong halimbawa ng ganitong plant friendship or pagtatanim ng magkasama na isinulat pa ni Pliny the Elder. Halimbawa, alam nilang ang repolyo kapag itinanim sa tabi ng ubas ay hindi maganda ang kalalabasan. Pero ang hisop, kabaliktaran, ay makakabuti sa paglago ng baging. Nagtatanim din sila ng rue malapit sa igos para itaboy ang mga peste. Ang isang klasikong halimbawa na ginagamit pa rin hanggang ngayon ay ang pagtatanim ng beans o mga butong gulay sa tabi ng mga pananim na nangangailangan ng maraming nitrogen. Ang mga buto ang nagpapayaman sa lupa at ang mga karatig pananim ay nakikinabang sa libreng pataba na ito. Pero hindi pa dyan nagtatapos. May ilang halaman na itinatanim ng magkakasama para lang mapabuti ang lasa. Halimbawa, naniniwala sila na ang savory. Kapag itinanim sa tabi ng sitaw, green beans, ay nagpapalambot ng bunga at nagpapatindi sa bango nito. Ito ay isang komplikadong matrix ng interaksyon na natutunan ng mga Romano sa loob ng maraming siglo, gamit lamang ang pagsubok at pagkakamali, trial and error. Nakagawa sila ng mga sistema na self-regulating, na resistant sa sakit at peste, nang hindi man lang gumagamit ng kahit anong kemikal. Ito ang dahilan kung bakit mas matindi o mas nakahihigit ang lumang paraan na ito kumpara sa ginagawa natin ngayon. Sa agrikultura ng industriya ngayon, ang nagahari ay ang monokultura, malalawak na taniman na iisa lang ang klase ng pananim. Kaya naman, para itong perpektong handaan o buffet para sa mga peste at sakit. Para labanan sila, gumagamit tayo ng toneladang pestisidyo at herbisidyo na lumalason sa lupa, sa tubig at sa huli, pati na rin sa ating sarili. Ngunit ang ginagawa ng mga Romano noon ay lumikha sila ng biodibersidad mismo sa kanilang mga kama ng tanim. Ang iba't ibang amoy at root secretions ay nakakalito sa mga peste. Bukod pa riyan, may mga halaman na umaakit sa mga mapapakinabangang insekto, mga predator, na siyang kumukontrol sa populasyon ng masasamang peste. Hindi ito pakikipaglaban sa kalikasan, kundi isang masining na pakikipagtulungan dito. Sa halip na gumawa ng isang sterile na kapaligiran at protektahan ito gamit ang kemikal, ang mga Romano ay gumawa ng isang komplikado, buhay, at sustainable na ekosistema na kayang pangalagaan ang sarili nito. Mas matalino at mas malawak ang pananaw ng diskarting ito, isang pamamaraan na ngayon pa lang natin unti-unting binabalikan. Ang pangatlong diskarte ay nagpapakita ng henyo ng mga Romano sa inhenyeriya, ang kanilang advanced na pamamahala sa tubig. Kapag naririnig natin ang mga Romano at tubig, agad na pumapasok sa isip ang naglalakihang mga aqueduct na nagsusuplay sa mga lungsod. Ngunit ang kanilang galing ay hindi lang umikot sa malalaking proyekto. Ang parehong prinsipyo ng katumpakan, bisa, efficiency, at pagtitipid ay iniya-apply din nila sa kanilang mga hardin. Naiintindihan nila na ang tubig ay isang napakahalagang yaman at aksaya lang kung basta mo itong bubuhusan sa ibabaw ng taniman gamit ang watering can, lalo na sa ilalim ng mainit na klima ng Mediteraneo, kung saan karamihan sa tubig ay mag-e-evaporate lang at hindi na makakarating sa ugat. Kaya naman, bumuo sila ng mga sistema na nagdadala ng halumigmig ng eksakto sa lugar kung saan ito pinakakailangan, direkta sa mismong ugat ng mga halaman. Ito ang pilosopiya ng targeted o point-specific na irigasyon, imbis na blanket coverage. Ginawa nila ito 2,000 taon bago pa naimbento ang modernong drip irrigation or drip tape.
Ang tanging layunin nila ay masulit ang bawat patak ng tubig. Ang sentro ng sistemang ito ay ang tinatawag nilang olas, mga simpleng palayok na yari sa luwad at walang glaze or barnis. Ang teknolohiyang ito ay napakatalino dahil sa pagiging simple ng konsepto. Ang ola ay ibinabaon sa lupa hanggang sa leeg nito, malapit sa tanim o sa isang grupo ng halaman. Pagkatapos, pinupuno ito ng tubig at tinatakpan ng takip o bato. Ginagawa ito upang mabawasan ang pagsingaw at maiwasan ding mangitlog ang mga lamok. Dahan-dahan, patak-patak, inilalabas ng porous na luad ang tubig diretso sa lupa, kaya nababasa ang mismong bahagi ng ugat. Ang mga halaman mismo ang umiinom ng tubig na kailangan nila dahil ang ugat ay naaakit sa basang pinagmumulan. Isa itong self-regulating na sistema ng pagdidilig. Hindi lang ito nakakatipid ng hanggang 70%, 70% ng tubig kumpara sa karaniwang pagdidilig sa ibabaw. Iniiwasan din nitong tumubo ang mga damo sa surface dahil nananatiling tuyo ang itaas na bahagi ng lupa. Bukod pa rito, protektado ang mga dahon ng halaman laban sa paso at mga sakit na dala ng fungus na kadalasang lumalabas kapag ang tubig ay nanggagaling sa itaas. Ngayon, ikumpara natin ito sa modernong panahon. Oo, meron tayong tinatawag na drip irrigation, patubig na gumagana sa halos parehong prinsipyo. Pero gawa ito sa plastic, nangangailangan ng mga filter, pressure regulator, at madalas itong bumabara. Ang mga olas naman, ito ay isang solusyon na 100% eco-friendly, pangmatagalan, at halos walang gastos, lalo na kung kaya mong gawin ito. Hindi ito nangangailangan ng anumang pressure at gumagana lang gamit ang simpleng pisika. Napakabisa ng sinaunang pamamaraang ito. Kaya naman sa kasalukuyan, muling nadidiskubre at ginagamit ito ng mga magsasaka at hardinero sa mga tuyong lugar sa buong mundo. Ang mga Romano ay nakagawa ng perpektong solusyon, low-tech, napaka-epektibo, at talagang sustainable. Hindi sila umasa sa komplikadong mekanismo o sa mga materyales na nauubos. Gumamit lang sila ng simple, madaling makuha at abot kayang materyal, ang luwad, kasabay ng mga batas ng kalikasan para makabuo ng isang sistema ng patubig na gumagana ng walang mintis hanggang ngayon. Iyan ang tunay na kagalingan nila. Magpatuloy tayo. Ang ikaapat na paraan, ito ay ang pagkontrol sa peste na hindi gumagamit ng kahit katiting na synthetic chemical. Hindi naman nagkaroon ng pagpipilian ang mga Romano dahil wala pang konsepto ng pestisidyo na alam natin ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na hinayaan na lang nilang kainin ng mga uod at aphids ang kanilang pananim. Sa katunayan, dahil walang instant o madaling solusyon, napilitan silang bumuo ng isang buong arsenal ng matatalino at eco-friendly na pamamaraan para protektahan ang kanilang mga tanim. Isa itong matinding labanan ng utak na humihingi ng malawak na kaalaman sa botany, entomology, at maging sa zoology. Para sa kanila, ang pinakamahusay na paraan para harapin ang problema ay ang pag-iwas dito. Kaya ang buong sistema nila sa paghahardin, kasama na ang malusog na lupa at companion planting or sabay-sabay na pagtatanim, ay ang nagsilbing unang linya ng kanilang depensa. Ang matibay at malusog na halaman na tumubo sa tamang kapaligiran ay mas mahirap talunin ng mga peste. Pero kung sakali mang makalusot pa rin ang mga kalaban, mayroon pa ring nakahanda at ibang trump card equays ang mga Romano. Isa sa pinakamahuhusay nilang gamit noon ay ang mga natural na panaboy sa peste. Gumagawa sila ng pinakulo o ibinabad na katas
mula sa mga halaman na may matapang na amoy o mapait na lasa. Ito ang nagpapalayo sa mga insekto. Halimbawa, ang pinakuluang wormwood ay epektibo laban sa maraming peste na kumakain ng dahon. Ginagamit naman ang pinakulo o katas ng bawang at sibuyas para sa aphids at sa mga sakit na dulot ng fungus. Napansin din nila na ang abo na ikinakalat sa paligid ng mga halaman ay nagsisilbing harang at hindi malalampasan ng mga slugs at snails. Gumagamit din sila ng mga patibong. Halimbawa, naglilibing sila ng mga lalagyan na may beer or matamis na alak sa lupa para akitin at hulihin ang mga slugs. Para naman sa mga langgam na kadalasang nagbabantay sa aphids, nilalagyan nila ng malagkit na resin ang palibot ng puno para hindi sila makatawid. Hindi ito mga universal na lason na pumapatay sa lahat ng buhay. Bagkus, ang mga ito ay matatalino at pinag-isipang solusyon na sadyang nakatutok lang sa mga partikular na peste at hindi nakakasira sa mga insekto na nakakatulong sa halaman. Pero ang pinakamatalinong diskarte talaga nila ay ang pagpapalakas sa mga natural na kaaway ng mga peste. Kaya naman, aktibong nag-iimbita ang mga Romano ng mga kapakipakinabang na mandaragit sa kanilang mga halamanan. Nagtatayo sila ng mga espesyal na bahay-ibon para sa mga ibon na kumakain ng mga uod. Gumagawa rin sila ng mga taguan mula sa mga bato at sanga para sa mga butiki at palaka na ubod ng takaw ng mga ngaso ng mga slug at iba pang insekto. Pinahahalagahan nila ang mga ladybug, mga lacewing, at iba pang kapakipakinabang na insekto dahil alam nila ang papel nito sa pagpapanatili ng balanse. Sa katunayan, ginagawa na nila ang tinatawag natin ngayon na integrated pest management or pinagsama-samang pamamahala ng peste. Hindi nila sinubukang sterilisahin ang kanilang hardin. Sa halip, layunin nila na palakasin ang biodiversity, pagkakaiba-iba ng buhay, dito na lumilikha ng isang matatag na ekosistema kung saan natural na kinokontrol ang populasyon ng mga peste. Ang diskarting ito ay hindi lang maganda sa kalikasan, mas maaasahan din ito sa pangmatagalan kaysa sa walang tigil na kemikal na pakikidigma na pumapatay sa kaaway pati na rin sa kaibigan at sa huli ay sumisira sa buong hardin. Ipinapakita ng panlimang teknik na ang mga Romano ay hindi lang basta hardinero, kundi matatawag talagang plant surgeons o siruhano ng halaman. Ito ang tinatawag na tining ng pagdugtong or grafting. Napaperpekto nila ang teknik na ito, kaya't ang ilan sa kanilang mga nagawa ay parang salamangka sa atin ngayon. Masiglang inilarawan ni Pliny the Elder ang mga puno na dahil sa galing nila sa pagdugtong ay sabay-sabay na namumunga ng mansanas, peras at plum. Siyempre, pambihira itong kaso, pero ipinapakita nito kung gaano sila kagaling. Ang grafting na ito ay nagbigay daan sa kanila para solusyonan ang ilang mahahalagang problema. Una, ito lang ang tanging maasahang paraan ng pagkuklona. Kung may puno silang tumubo na may kakaibang sarap ang bunga, maaari silang kumuha ng sanga o syon na nito, idugtong sa ibang rootstock at makakuha ng eksaktong kopya. Tinitiyak nito ang pagpapanatili at pagpaparami ng pinakamahuhusay na klase ng halaman. Pangalawa, nagagawa nilang i-adapt ang mga mahalaga, ngunit maselan na uri ng halaman sa lokal na kondisyon. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng pagdugtong sa mga ito sa mga ligaw na rootstock na matitibay at hindi tinatablan ng lamig. Ang mismong teknik na ginamit nila ay halos hindi nagkakaiba sa modernong pamamaraan. Kukuha sila ng graft o sayon, isang maliit na sanga o usbong
mula sa gustong halaman at idudugtong ito sa rootstock o pinakaugat na siyang ugat ng isa pang halaman na mas matibay. Ang mahalaga ay ang tumpak na pagtatapat ng cambium layers para magdikit ang mga tisyo at maging isa. Pagkatapos, maingat nilang binabalutan at tinatakpan ng luwad or wax ang pinagdugtungan para protektahan ang sugat laban sa pagkatuyo at impeksyon. Ang prosesong ito ay nangangailangan hindi lang ng matatag na kamay at matalas na kutsilyo, kundi pati na rin ng malalim na kaalaman sa kung paano gumagana ang halaman. Alam nila kung anong uri ng halaman ang magkatugma, kailan ang pinakamagandang panahon para gawin ito, at kung paano aalagaan ang nagraft na halaman para siguradong mabuhay ito. Dahil sa sining na ito, nagawa nilang ikalat sa buong malawak nilang imperyo ang pinakamahuhusay na klase ng ubas, olibo, mansanas, peras, at iba pang prutas. Ito ang nagbigay daan sa pagkakaroon ng iba't ibang variety na tinatamasa natin hanggang ngayon. Masasabi ba nating mas superior ang kanilang pamamaraan ng pagpapatubo kaysa sa ating moderno? Sa teknikal na aspeto, pareho lang ang prinsipyo na ginagamit natin. Pero ang tunay na galing ng mga Romano ay makikita sa konteksto. Naabot nila ang ganitong pambihirang resulta kahit wala silang mga sterile na kagamitan, root stimulators, o anumang modernong materyales. Ang kanilang tagumpay ay nakasalalay lamang sa kaalaman, karanasan, at pagiging mapagmatsyag. Gumawa sila ng mga klase ng halaman na hindi lang saganang magbunga, kundi pati na rin napakatibay at napakatagal mabuhay. Ilang puno ng oliba na itinanim at binakunahan noong panahon pa ng Imperyong Romano ay namumunga pa rin hanggang ngayon. Ito ang patunay na hindi sila nagtrabaho para lang sa panandaliang kita, kundi para sa mga susunod pang siglo. Hindi lang sila gumawa ng puno, kundi mga buhay na monumento ng kanilang sining. Ang makabagong pagpapalahi ay madalas na tumitingin lang sa komersyal na aspeto, tulad ng laki, kung gaano katagal ito bago masira o kung madali ba itong itransporta, na kung minsan ay isinasakripisyo ang mismong lasa at ang tibay ng halaman. Samantalang, ang mga Romano, hinangad nila ang balanse ng lahat ng kalidad na nagbubunga ng mga tunay na obra maestra ng paghahardin. Ang ika-anim na paraan ay nagpapatunay na ayaw magpasakop ng mga Romano sa dikta ng bawat panahon. Gusto nila ng sariwang gulay sa buong taon at nagawa nila ito ng paraan. Ayon sa kwento, mahilig si Emperor Tiberius sa pipino. Kaya naman, inutos niya na kailangang mayroon ito sa kanyang hapag, kainan, araw-araw, kahit pataglamig. At nagawa naman ng kanyang mga hardinero na tugunan ang kapritso niyang ito. Hindi, wala silang ginamit na mahika. Gumamit sila ng teknolohiya na maituturing nating ninuno ng modernong greenhouse. Ito ang tinatawag nilang specularium. Ito ay mga espesyal na istruktura na nagpapahintulot sa kanila na mapahaba ang growing season at makapagtanim ng mga halamang mahilig sa init kahit malamig ang panahon. Kadalasan, ito ay mga taniman na hinukay sa lupa at protektado ng dingding sa hilaga. Sumisipsip ang dingding na ito ng init sa araw at saka ito ilalabas pagdating ng gabi. Pero ang pinakaimportanteng bahagi ng inobasyong ito ay ang kanilang pantakip. Dahil wala pang salamin ng mga Romano, sa paraan na naiintindihan natin ngayon, naghanap sila ng ibang transparenteng materyales na kayang magpapasok ng sikat ng araw at magpanatili ng init. At nakita nga nila ito. Kadalasan,
Ang ginagamit nilang pantakip sa kanilang tinatawag na speculariums ay manipis na piraso ng mica, o kaya naman ay selenite, isang transparenteng uri ng gypsum. Ang mga materyales na ito ay nakakalikha ng greenhouse effect, kaya nakakapagtanim sila ng pipino, melon, at iba pang maselang halaman kahit na malamig ang panahon sa labas. Minsan, para sa dagdag na init, itinatayo nila ng mataas ang mga taniman at nilalagyan ng sariwang dumi ng hayop, manure. Habang nabubulok ito, naglalabas ito ng init. Sa esensya, ito ang maituturing na kauna-unahang pinainit na sahig, warm floor, para sa mga halaman. Dahil sa sistemang ito, hindi lang sila nakakakuha ng ani kahit wala sa tamang season, kundi nakakapagtanim din sila ng punla ng maaga pa sa tagsibol, kaya malaki ang naiiwas nilang oras. Isa itong tunay na teknolohikal na himala sa kanilang panahon na nagpapakita ng pagiging malikhain ng mga Romano at ng kanilang hangaring kontrolin ang kalikasan. Ano ba ang lamang nito kumpara sa modernong pamamaraan? Siyempre, mas sopistikado ang teknolohiya ng ating mga greenhouse na gawa sa polycarbonate na may automatic na patubig at pampainit. Pero ang pamamaraan ng mga Romano ay henyo dahil sa sobrang simple nito at dahil ginamit nila ang mga natural at madaling makuhang materyales. Hindi ito nangailangan ng fossil fuel para sa init o kaya naman ng komplikadong istruktura. Ginamit ng mga Romano ang libre at walang katapusang enerhiya ng araw, pati na ang init na galing sa nabubulok na organikong materyales. Tugmang-tugma ito sa prinsipyo ng sustainable at passive design na hinahangad natin ngayon. Nakagawa sila ng sistema na matipid sa enerhiya at umaayon sa kalikasan. Ang kanilang specularium ay isang napakagandang halimbawa kung paano makakamit ang kahangahangang resulta gamit lamang ang talino at malalim na pag-unawa sa kalikasan, imbes na gumamit ng sapilitang lakas o magsunog ng yaman. Isa itong aral ng kagandahan at pagiging epektibo na lalong mahalaga ngayon. At panghuli, ang ikapitong pamamaraan, ngunit hindi nangangahulugang pinakahuli sa halaga, ay ang matalinong pamamahala sa lupa sa pamamagitan ng pagpapalit-palit ng tanim, crop rotation, at pagpapahinga sa mga bukirin, fallow. Naunawaan na ng mga Romano kahit wala pa ang modernong agham na kapag paulit-ulit na itinatanim ang iisang uri ng halaman sa iisang lugar taon-taon, nauubos ang sustansya ng lupa at dumarami ang sakit at peste. Nakita nila na bumababa ang kanilang ani at humihina ang mga halaman. Dahil sa obserbasyon na ito, gumawa sila ng sistema ng pagpapalit-palit ng tanim upang makapagpahinga at makabawi ang lupa. Ang pinakapayak dito ay ang sistemang dalawang bukid, two-field system. Isang bukid ang tinataniman at ang isa naman ay pinapahinga. Sa sumunod na taon, nagpapalitan sila ng posisyon. Sa ganitong paraan, nabibigyan nila ng sapat na panahon ang lupa upang maibalik ang istruktura nito at makapag-ipon ng bagong sustansya. Ito ay isang simpleng pamamaraan, ngunit napakabisa upang mapanatili ang pagiging mataba ng lupa sa pangmatagalan. Kalaunan, mas pinaganda pa nila ang sistemang ito. Lumipat sila sa mas komplikadong pagpapalit tanim na crop rotation, na kadalasan ay may tatlong bahagi. Nagpapalit-palit sila ng mga itinatanim na may iba't ibang pangangailangan at iba't ibang lalim ng ugat. Halimbawa, matapos anihin ang mga butil, grains, na nakakaubos ng sustansya sa lupa, sinundan nila ito ng mga legumbre o gulay na nagpapayaman sa lupa dahil nagdadagdag ito ng nitrogen, gaya ng alam na natin. Kasunod naman nito,
maaaring magtanim ng mga halamang ugat, fruit crops, na nagpapaluwag sa mas malalim na bahagi ng lupa. Ang diskarteng ito ay hindi lang nagpapanatili ng balanse ng sustansya, kundi epektibo rin itong panlaban sa mga peste at sakit. Maraming peste at sakit sa halaman ang nakasanayan ng mamuhay sa iisang uri lang ng pananim. Kapag sa susunod na taon ay wala silang makitang pagkain sa nakasanayan nilang lugar, napuputol ang kanilang life cycle o ikot ng buhay at biglang bumababa ang kanilang populasyon. Kaya naman, nananatiling kontrolado ang problema ng hindi gumagamit ng anumang kemikal. Ito ay sa pamamagitan lamang ng matalinong pagpaplano at pagpapalit tanim. Hindi lang ito simpleng agrikultura. Ito ay isang estratehikong pamamaraan sa pamamahala at pagpapanatili ng kalusugan ng lupa. Kaya, mag-recap tayo. Pagpapayaman ng lupa gamit ang living organic matter, matalinong pagtatanim ng magkasama, ang henyong drip irrigation gamit ang mga palayok, eco-friendly na pagkontrol sa peste, ang sining ng pagbabakod o grafting, ang kauna-unahang mga greenhouse sa mundo, at estratehikong crop rotation. Ang pitong paraang ito ay nagpapakita na ang paghahalaman ng mga Romano ay talagang napaka-advanced. Ngunit ang pinakamalaking sikreto nila, ang tunay na game changer, ay wala sa isang teknik kundi sa kanilang pananaw mismo. Tiningnan ng mga Romano ang kanilang hardin hindi bilang isang pabrika na gumagawa ng pagkain, kundi bilang isang komplikado at magkakaugnay na organismo, isang buong ekosistema. Hindi nila sinubukan na gamitan ng puwersa ang kalikasan, kundi hinangad nilang unawain ang batas nito at gumana kasabay nito. Ang kanilang lakas ay nasa pagiging mapagmasid, pasensya, at pangmatagalang pag-iisip. At ang buong buo o holistic na pananaw na ito ang nawala sa atin noong panahon ng pang-industriyang agrikultura. Ito rin ang pinipilit nating balikan ngayon sa ilalim ng mga bagong termino, gaya ng permaculture o organic farming. Tila para makagawa ng hakbang pasulong sa hinaharap, kailangan nating bumalik ng malalim sa nakaraan. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa huli. Kung may natutunan ka na bago at nakakamangha, paki-like naman at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang susunod nating mga paglalakbay sa kasaysayan. At ngayon, may tanong ako sa iyo. Alin sa mga pamamaraang Romano na ito ang gusto mong subukan sa iyong sariling hardin? O baka ginagamit mo na ito ngayon kahit hindi mo alam ang mga sinaunang pinagmulan nito? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments.